And let's open our Bibles to Mark chapter 10, verses 46 through 52. And they came to Jericho, and as he went out of Jericho with his disciples and a great number of people, blind Bartimaeus, the son of Timaeus, sat by the highway side begging. And when he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to cry out and say, "Jesus, thou son of David, have mercy on me." And many charged him that he should hold his peace. But he cried the more a great deal, "Thou son of David, have mercy on me." And Jesus stood still, and commanded him to be called. And they called the blind man, saying unto him, "Be of good comfort, rise, he calleth thee." And he, casting away his garment, rose and came to Jesus. And Jesus answered and said unto him, "What wilt thou that I should do unto thee?" The blind man said unto him, "Lord, that I might receive my sight." And Jesus said unto him, "Go thy way, thy faith hath made thee whole." And immediately he received his sight and followed Jesus in the way. So tayo po ngayong tanghali na ito ay magpapatuloy sa ating series on the Gospel of Mark. So siguro po by this time alam na natin na may series tayo. Dahil marami, yung mga verses po natin every Sunday morning is from the Gospel of Mark. At sa umaga pong ito, our topic will be about the last and final healing performed by Jesus before His crucifixion. At ito po ay yung pagpapagaling ng Panginoong Hesus, pagbibigay ng milagro doon sa blind beggar na binasa po natin, na ang pangalan niya ay Bartimaeus. At nawa po ay biyayaan tayo ng Panginoon ng learnings from the blind beggar's faith. So yung storya po dito ay nagsimula in verse 46. Makikita po natin, no, ito yung setting nitong scenario or itong kwento po na ito. Jesus and His disciples were exiting the city of Jericho. And along them were a great number of people who are probably on their way to Jerusalem for the Passover. So marami pong tao, no? Kasama ng Panginoong Hesus yung kanyang mga disipulo at sila po ay dumadaan sa Jericho. So parang yung geography po niyan is Jericho and then yung tuktok niya is Bethany. Yan, kung familiar po tayo sa Bethany, doon po yung the raising of Lazarus from the tomb. So Jericho and then Bethany and then Jerusalem. So dumadaan po sila doon. And yung Jericho po na sinasabi dito, siguro po, yung ilan sa atin, familiar dun sa Old Testament Jericho. No, yung pong panahon ni Joshua, na nag-march sila 7 times, and then bumagsak yung mga pader, yung walls of Jericho. So hindi po ito yon, no? Iba po ito. This is not the Old Testament Jericho. This Jericho, we will call it the New Testament Jericho, ito po ay isa sa mga pinakamalalaking oasis in the desert. At ito po ay tinatawag din na City of Palms. So ito po yung Jericho na yon. Yan po yung setting natin. Now we were introduced sa atin pong isa sa mga characters ngayong tanghali na ito. We were introduced to a blind beggar named Bartimaeus. And nakakatuwa po kasi medyo natakil ni Pastor kaninang Sunday school. Bartimaeus, sabi po dyan, the son of Timaeus. So ganun po yun. No? Kapag may bar, sa kanilang language, ang ibig sabihin nun is son of. So siya ay son of Timaeus, so Bartimaeus. Parang si Barnabas or si Simon Bar-Jonah, sabi ng Panginoong Hesus. So hindi po specified kung itong si Bartimaeus ay bulag na nung pinanganak. So hindi po specified if he was blind by birth or dahil po sa isang sakit, dahil alam po natin, no, may mga sakit na nagdudulot ng pagkabulag. Whether yun ba or aksidente or kung ano man po, hindi yun specified. Basta po pinakilala sa atin si Bartimaeus as blind, a blind beggar on the side of the road. Now, nung panahon po na ito, para lang po sa kaalaman ng lahat, yung mga bulag, they were considered, kapag bulag ka, considered na isinumpa ka. You are under a curse. Or you are under God's judgment, kaya ka bulag. So because of that, dahil nga tingin nila at ang trato nila sa mga bulag ay parang isinumpa, they were outcasts. Dahil bulag sila. And because they believed na they were cursed. And because of that, they belong to the lowest of the lows. No, ganun kababa. And they were outcasts. At dahil hindi po nila kayang mag-provide for themselves, to tend for themselves, sila ay napipilitan naman limos.
Kaya kung magbabasa po kayo sa Bible, makikita nyo po na yung mga bulag talaga doon ay nanlilimos. So yun po ang sitwasyon nila during that time. Now in verse 47, and when he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to cry out and say, Jesus, thou son of David, have mercy on me. So yung setting po natin, no, yung in-establish natin kanina, maraming tao na dumadaan sa Jericho, and again, papunta sila probably to Jerusalem for the Passover. So maraming tao, and probably merong commotion, na parang may kaguluhan. At syempre, si Bartimeo, since wala siyang nakikita, nakadepende siya sa mga naririnig niya o nararamdaman niya. And probably, narinig niya na parang may commotion nga. And he became curious. Now, hindi po natin sure kung tinanong niya o narinig niya lang talaga. Pero, ang sabi po ng mga tao, nandun si Jesus of Nazareth. At ito po yung gusto kong unang pansinin natin. This is what I'd like for us to notice. Yung pagkakaiba ng tawag ng mga tao, ng majority ng mga tao, tsaka nung tawag ni Bartimaeus. Kasi pag nakita po natin, we will know that this man, kahit na blind beggar siya, he knows his theology. Ano pong tawag ng mga tao sa Panginoong Jesus? Jesus of Nazareth. And in the ancient world, kapag po Jesus of Nazareth or merong of a certain place, ginagamit po nila yon kasi hindi unique yung mga pangalan. Even the name Jesus, or in their original language, Yeshua, or Jesus, no? Hindi po unique ang pangalan na yon during the time of Jesus. Marami na pong mga tao na ganun din ang pangalan. Kasi ang ibig sabihin po nun is Jehovah Saves. Di ba? So, maraming katulad na pangalan. And so, in those instances, ang ginagawa po nila ay they identify the people based on their hometown. Kung saan nakatira, kung saan sila residente. So, last week po, na-realize ko last week lang, marami pala tayong James dito sa church. No, meron tayong James of Tanza, meron tayong James of Kawit, at meron tayong wala dito si Brad Jeremy James of Imus. So, kung panahon po natin ngayon i-apply yan, dahil hindi common yung pangalan na James, nilalagyan nila nung gano'n, no? Of and then a certain place, para ma-distinguish nila from one another. So, very, very simple. Kung ano man po yung tawag ng mga tao sa Panginoong Hesus during that time, majority of them during that time, very simple lang. They called him Jesus of Nazareth kasi alam nila maraming Jesus nung time na yon. And to distinguish him, alam nila na taga Nazareth ang Panginoon. So Jesus of Nazareth, very simple and very shallow. Ano po ang kaibahan ni Bartimaeus? Ano pong itinawag ni Bartimaeus sa Panginoong Hesus? Son of David. Yun ang tawag niya. When all the people around him were calling Jesus, Jesus of Nazareth, ang tawag niya, Son of David. Thou Son of David. Ito po yung first point natin. Dito po makikita natin, Bartimaeus had a knowledgeable faith. Yan po ang unang point natin. And yes, si Bartimaeus, siya po ay bulag physically. In-establish po natin yan. Yan ang sitwasyon niya. But his faith was not blind. Bulag lang siya physically, pero hindi dead, hindi blind faith ang meron siya. At alam niyo po, yung description na Son of David, it was a messianic title. At yun po, sa mga Hudyo, ang pinaka-common na messianic title. No, yun ang title nila. Again, pinaka-common, pinaka-alam ng mga Hudyo. And it was prophesied that the Messiah would come from the seed or lineage of David. Ito po na natakal din kanina, kaya natutuwa po ako nung Sunday school, no? Jesus came from the lineage of David as it was prophesied. Yun po ang nangyari. So paano po nangyari yun? Jesus was a descendant of David by adoption through his earthly father, Joseph. And then he was the seed of David. He is the seed of David by blood through his earthly mother, Mary. So yung both earthly parents niya, one by adoption, one by blood, ay talagang galing po sa linya ni David. So, ibig sabihin, talagang siya po yung fulfillment ng prophecies ng Diyos. And by calling Jesus the Son of David, Bartimaeus was acknowledging him as the Messiah. Yun po ang kaibahan niya sa mga tao. He acknowledged and meant that Jesus was the long-awaited deliverer and Savior. And He is the fulfillment of the Old Testament prophecies. At ang nakakatuwa po dito,
Bago pa man makita ni Bartimaeus ang Panginoong Jesus by sight, nakita na ng puso niya ang Panginoong Jesus. And only because of grace. And dito po ano makikita natin, that's why I label this topic or ito pong point na to as knowledgeable faith. Makikita po natin, mahalaga na pursuit ng Kristiyano na mga katulad natin to know God and to know the Lord. And if this blind beggar knew his theology, paano pa po kaya tayo na hindi naman tayo, una, bulag, pangalawa, hindi tayo nanlilimos sa kalsada? So ito po ay paalala sa ating lahat that we should know our theology for us to know a knowledgeable faith. Now from this same verse, isa pa po na matututunan natin, our second point, is that Bartimaeus had a humble faith. Yun po ang ating second point. Bartimaeus' cry was, "Have mercy on me." Yun po ang sigaw ni Bartimaeus. Ito pong tao na ito, he knows what he truly needs from God. Siguro po, marami sa atin, ang i-expect natin, ang hihingi ni Bartimaeus at ang isisigaw niya, "Pagalingin mo ako. Bigyan mo ako ng paningin." Pero hindi po ganun ang nangyari. Ang isinigaw po ni Bartimaeus, "Have mercy on me." And this is where we'll prove that it was a genuine and pure cry from the heart. Totoong sigaw po ito na humihingi ng tulong at ng mercy mula sa Diyos. Kung maaalala po natin, he was just like the publican who smote upon his breast and who pounded his chest saying, "God, be merciful to me, a sinner." So kagaya po ng publican, si Bartimaeus din po, alam niya kung anong kailangan niya. And above everything else, alam niya ang kailangan niya ay ang habag ng Diyos. At hindi po siya yung tao na nag-iisip na may utang sa kanya ang Diyos. God did not owe him anything. At hindi rin po siya, kagaya ng mga tao sa paligid niya, hindi niya inisip na siya ay isinumpa. At dahil siya ay isinumpa, God should do him a favor and heal him. No, wala tayong narinig na ganun o maririnig na ganun from these verses. All he wanted from Jesus was mercy. At alam po niya na hindi niya deserve yung mercy na yun. Kasi yun yung sigaw niya no? Hindi yung parang demanding. At yan din po yung magandang maisip natin sa sarili natin na pag nanghihingi tayo o nananalangin tayo sa Panginoon, are we coming at God in a place of humility? Na alam natin na wala naman akong deserve. Kaya nga po, di ba, pag nagpe-prayer meeting tayo, no, maganda na, at naipapaalala naman sa atin, na ang Panginoon ay sovereign. We have all these prayer requests. Pero sagutin o hindi ng Panginoon, His name be praised. Di po ba? Kasi wala namang utang sa atin ng Diyos to begin with. Tayo nga ang may utang sa Kanya at napakabuti na lang sa atin. At tayo ay binigyan niya ng kapatawaran. So dito po makikita natin that a broken and contrite heart, God truly will not despise. No, nakikita po yan ng Diyos. Now, moving on in verse 48. Sabi po dito, "And many charged him that he should hold his peace. But he cried the more a great deal, 'Thou Son of David, have mercy on me.'" From this we can see Bartimaeus had a determined faith. Yan po yung ating pangatlong point. Imagine po natin yung naging scenario. So sumigaw siya the first time, "Thou Son of David, have mercy on me." Ano pong sabi sa kanya ng mga tao? In our layman's term, manahimik ka. Ba? In English, para mas social, dahil marami tayong mga Gen Z, "Shut up!" Pero ang ibig sabihin lang naman nun, manahimik ka. No, yun po yung sabi nila. Many charged him that he should hold his peace. At dito po natin mapuprove na outcast talaga yung mga bulag. Yun talaga yung sitwasyon ni Bartimaeus. Bakit po? Yung mga tao po, no, as I said kanina, ay papunta sila, naglalakbay sila through Jericho, papunta sa Jerusalem. And it was a religious gathering, no, a religious celebration. And pag ganun po, di ba, minsan, kapag alam mo na may paparating na ganitong event, ba, you feel extra religious. Parang may ganon. So, kahit na ganon yung sitwasyon, makikita po natin dito, wala siyang simpatya na nakuha sa mga tao. Bulag na nanlilimos sa kalsada, humihingi ng tulong, humihingi ng mercy. Pero anong sabi ng mga tao sa kanya? "Manahimik ka dyan.
So outcast talaga siya. Yun talaga ang sitwasyon niya. He was disdained and he was told to shut up. But he was persistent. Yun po yung makikita natin. Kaya sinabi po dyan, he cried the more a great deal. So what did he do? He refused to back down and be silenced. And i-connect po natin dun sa nauna nating point. Bartimaeus was determined because he was knowledgeable. At ganun lang naman po ang equation niyan eh. Kung gaano kalawak at kalalim ang pagkakakilala mo sa Diyos, ganun din kalalim at kalawak ang pananampalataya mo sa Kanya. For sure. Kaya minsan, ito napag-usapan po namin nung nag-Bible study kami, minsan di ba po dumadating sa point na pag sinusubok tayo ng Diyos, He allows some trials to come our way. Minsan mapapansin natin, ba't ang bilis ko panghinaan ng loob? At para po sa akin, isa lang ang sagot doon. Kasi mababa ang pananampalataya mo during that time. Ganun lang naman yun eh. Yun lang naman po ang equation. No, malalim na pagkakakilala sa Diyos, malalim na pananampalataya. Dahil paano mo pananampalatayaan yung Diyos na hindi mo kilala? And it's hypocrisy to tell others and tell yourself na nananampalataya ako sa Diyos na hindi ko naman kilala. Sumusunod lang ako sa mga nasa paligid ko. So he was determined because he was knowledgeable. Yun po yung kaibahan niya sa mga tao. He knows that number one, he is in need of help. Kailangan niya ng tulong. Yun po ang unang alam niya. At ang pangalawang alam niya, he knows that this Jesus who was passing over or who was passing through, this Jesus can help him. So again, una po, alam niya na kailangan niya ng tulong. At pangalawa, alam niya na ang Panginoong Hesus ang kayang tumulong sa kanya. So he was determined because he was knowledgeable. At marahil po na-experience na rin natin to, hindi ko sigurado, pero I for one have a fair share of this, na sasabihan ka, lalo na kapag in-exercise mo talaga yung faith mo, sasabihan ka na manahimik ka na lang. No? And yan, pag nagsishare po tayo, di ba, minsan, hindi naman diretso na manahimik ka, pero may rejection. Next time na lang po, wag po muna ngayon. Yan. May nakausap po kami nung nakaraan. So, pwede po ba kayong makausap tungkol sa salita ng Diyos? Ganyan. And then ang sagot, next time na lang po. Nagpapahinga po kasi kami. Ay, sakto, nagpapahinga kayo. Pero ayaw. So parang ganun po yun. No? Hindi kasi nabihan ng manahimik, pero parang ang pahinga ko ay hindi ang pakikinig sa'yo. Sakit nun. But he was told to shut up. And tayo po pala, no, itong application sa ating sarili, marahil, we also experience being told to shut up, to give up. Ito po yung malala, no? And that our faith and calling out to God is a waste of time. No, sayang lang yung panahon na ginugugol mo para sa Diyos mo. Or lagi ka namang nasa church, lagi kang may ginagawa sa church, sayang yan, di ka mag-enjoy, bata-bata mo pa. Yun yung mga naririnig natin marahil. And yes, indeed, sa tao po, maraming imposible. But not to God. No? Kaya po tayo nagpapatuloy in determination. Dahil alam natin na yung napakaraming imposible sa atin, wala yun sa Diyos. He can do anything. The Christian life is an ongoing fight. And in the end, may we be able to fight the good fight of faith with persistence and determination. Patuloy po tayo sa verse 49. Sabi po sa verse 49, and Jesus stood still and commanded him to be called. And they called the blind man, saying unto him, Be of good comfort, rise, he calleth thee. So sa mga nag-i-imagine po dyan, ako po ay visual learner and imaginative. So pag may mga naririnig akong kwento, ini-imagine ko siya sa utak ko. So sa mga nag-i-imagine po dyan sa inyo, ito yung nangyari. Nung unang sumigaw siya, ano pong sinabi ng mga tao? Manahimik ka. No? Hold your peace. Pero nung tinawag na siya ng Panginoon, nag-iba yung disposition nila. Ito ang sabi nila, Be of good comfort, rise. He calleth thee. Yan. So ang nai-imagine ko po dito, pag mayroong magkapatid na nag-aaway, tas kung sino man yung talagang nang-aaway, pag dumating na yung magulang, biglang lalambing, di ba? Biglang magbabago. Ganun yan eh. At naalala ko po, nandyan yung nanay ko.
Meron pong kwento na hindi ko po alam kung bakit very vivid sa akin. Pero feeling ko po, 5 years old ako noon eh. So meron po akong kapatid na 2 years older. So kami talaga yung mas magkalapit. And nung time na yon, inaway niya ako. Mga bata, gano'n naman po, di ba? Nag-aaway. And nung alam ko po, ang naalala ko nung time na yun, lumabas ang nanay ko. So hindi naman talaga umalis. May pinuntahan lang saglit. And then, inaway na nga ang bunso. No? So gano'n po nangyari. And di naman daw po ako lumalaban noon, sabi ng nanay ko. Sana hanggang ngayon. Kahit daw po inaaway ako, hindi ako lumalaban. So yun po nangyari. So iyak po naman ako noon, syempre. And then siguro po, na-realize niya nung kapatid ko na, hala, baka biglang bumalik si nanay. Bigla na lang po, naalala ko talaga nung time na yun, bigla niya ako nilambing. Uy, sorry na ha. Tapos, bilang babae po kasi yun, ang ginawa niya, inipitan niya ako ng buhok. Parang pinapatahimik na po talaga ako. Tahan ka na, malapit na si nanay. Tapos pag dumating siya, huwag mo ko susumbong. Naalala ko po talaga yun. Hindi ko po alam kung bakit. Siguro kasi nakakatawang moment siya for me. Parang ganun po yung nangyari dito. Kani-kanina lang, pinapatahimik siya ng mga tao. Pero nung narinig nila na pinapatawag siya ng Panginoong Yesus, be of good comfort. Diba? Rise. He calleth thee. Pero ano po yung mas dapat natin tignan dito sa nangyari na to? It's the compassion of Jesus to people. Ano po ang ginawa ng Panginoong Yesus? He stood still. Ibig sabihin po, tumigil siya. So here we see how compassionate Jesus really is. He stopped and commanded that this man who was crying out be brought to him. And ito po, wala sa point natin. No? Pero dito po natin makikita, it's one thing for us to call upon the Lord. And it's a blessing na binigay sa atin ng Diyos, no? Na tumawag sa Kanya. Pero iba po kapag ang Panginoon ang tumawag sa iyo. So it's one thing to call upon the Lord, and it's definitely another thing to be called by God. At alam po natin, yun lang naman ang dahilan ba tayo nandito. We were called and we were chosen. Purihin po ang Panginoon. Verse 50. About that pa po, no? Makikita po natin na nagbago nga po yung attitude ng mga tao kay Bartimaeus, at dahil nga po bulag siya, probably ay ginabayan pa siya ng mga tao kung nasan ang Panginoong Yesus. No, dahil hindi niya naman alam kung nasan Narinig niya lang. And in verse 50, and he, casting away his garment, rose and came to Jesus. Ano po yung pwede nating makuha from this? Bartimaeus had a surrendered faith. Bartimaeus, casting away his garment or his cloak after Jesus calls him, teaches us of total surrender and self-denial. So siguro po, alam pa rin naman natin ito ngayon. Pero especially during their time, ang sabi po, and this is from research also, yung cloak or yung garment was probably the only possession of a beggar. And in our scenario, a blind beggar. Yun lang ang meron siya, yung damit niya, yung cloak niya. And they use it for warmth at night, dahil probably wala rin naman po silang tinutuluyan, kundi sa kalsada din. And also to catch coins. So, hindi lang ito basta yung tanging possession niya, mahalagang-mahalaga to for him. Pero ano pong ginawa ni Bartimaeus when he was called? He cast away his garment. And by throwing it aside, Bartimaeus was also casting away his old identity. He was casting away his livelihood and everything he used to survive. And also pansinin po natin, yung pag-cast off niya nung kanyang damit, he did it before even receiving a miracle. Hindi pa naman siya nakakakita nun Pero nung tinawag siya ng Panginoong Hesus, agad-agad tinapon niya kung ano yung meron siya para pumunta sa Panginoong Hesus. And it was really a bold display of faith on his part. And likewise, ito po sana ang mangyari din sa atin. When Jesus approaches and calls us, may we also be ready to cast away whatever is hindering us so that we may stand up and come to Jesus. Kung tayo po ay bagong ligtas, probably mas na-experience natin to, meron ka talagang bibitawan at imposibleng wala. Kung may mga magsasabi na halimbawa po, dating ganito ang relihiyon ko, tapos nakakilala na ako sa Panginoong Hesus, pero hindi ko pa rin iiwan yung dati. Pwede naman. Hindi po totoo yun. Dahil ang buhay Kristiyano ay buhay ng pagbabago. Kaya nga po nakakilala, binago ang puso. Binigyan ng a heart of flesh. So meron at merong magbabago.
kagaya po ni Bartimaeus. And siya po, nung tinawag siya ng Panginoong Jesus, kung ano man yung meron siya, the only thing that he had, and also the thing that he uses to earn, kung ano man yung kakarampot na nakukuha niya sa panlilimos, sinantabi niya lahat yun. At sana po tayo din, no, Lord willing, by God's grace, kung meron pang mga bigat na dinadala natin ngayon, na alam naman po natin yan, no? We just have to be honest unto the Lord. Kung meron tayong baggages, or anything that is hindering us from progressing in the Lord, ilapit natin sa Panginoon. Bitawan na natin. Alam naman po natin yan Tayo lang ang hindi honest sa sarili natin madalas. Na meron akong daladala na nagpapabagal sa akin para magpatuloy ako sa Panginoon. Pero hindi ko siya mabitawan. Pero yun po, no? A surrendered faith, just like Bartimaeus. Dahil ano pong sabi ng Panginoong Yesus? If any man will come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Hindi makakasunod sa Panginoong Yesus ang taong hindi kayang iwan ang dati niyang buhay. Yun po ang prerequisite. If any man will come after me, he has to deny himself and take up his cross daily and follow me. Yun po ang surrendered faith. Patuloy naman po tayo sa verse 51, second to the last verse po natin. This is the actual encounter of the blind beggar and of the Savior. So dito na po talagang nagtagpo ang Panginoong Yesus at si Bartimaeus. Verse 51 says, And Jesus answered and said unto him, What wilt thou that I should do unto thee? The blind man said unto him, Lord, that I might receive my sight. What wilt thou that I should do unto thee? Sounds familiar po ba itong mga katagang to? Yes? Sana po yes. Kasi ito po yung previous preaching natin. So maganda po, familiar sa atin. Ibig sabihin, nakinig. Nakaraang preaching. What wilt thou that I should do unto thee? This was the same question Jesus asked James and John dun po sa previous passages at sa previous preaching natin. Di ba po, alam ni James and ni John na ibibigay ng Panginoong Yesus kung anong hihilingin nila. No, yun po yung kanilang kalalagayan, yung kanilang disposition during that time. And same din ang question na tinanong ng Panginoong Yesus. What wilt thou that I should do unto thee? And if we remember, hopefully remember, from the preaching last week, ang request po ng magkapatid was for Jesus for them to be seated at the right and the left hand of God, of Jesus. Yun po ang kahilingan nila. So what they wanted was promotion, they wanted position, and they wanted rank. Yun ang gusto nila, no? Parang gusto nila, nandun sila sa exalted position, katabi ng Panginoong Jesus. At dito po natin makikita yung stark contrast between them and Bartimaeus. Nung tinanong po ng Panginoong Jesus si Bartimaeus, ang gusto niya lang, mercy and healing. Yun lang. And Bartimaeus said unto him, Lord, that I might receive my sight. At dito po makikita natin, the kind of faith that Bartimaeus had is a submissive faith. Bartimaeus calling Jesus Lord is actually a confession of faith. So yung ibang mga tao po, i-compare muna natin dun sa ibang mga tao. Ang tawag lang sa kanya was Jesus of Nazareth. Si Bartimaeus started with calling Jesus Son of David. And then eventually, nung pinalapit na siya ng Panginoong Yesus, ang tawag niya na sa Panginoong Yesus, Lord. So it actually was a confession of faith. And during their time, most of the time, people call Jesus Rabbi. Ang ibig sabihin po noon, teacher. No? Pero iba po si Bartimaeus. Ang itinawag niya sa Panginoong Yesus was Lord. And to call Jesus as Lord is to submit to Him in His supreme authority, control, and power over everything. So kung tayo po ngayon, tinatawag natin ng Panginoong Yesus as Lord of our life, evaluate din po natin yung ating sarili. Are we submitting to Him and His supreme authority, control, and power over our lives? And not just our lives, everything. No, hindi lang po yung buhay natin, kundi lahat. Because a true Christian is one who accepts Jesus as both his Savior and Lord. Hindi lang po tagapagligtas,
kundi Panginoon. And the Word of God tells us that no man can say Jesus is the Lord but by the Holy Ghost. So yung tao po na nagsasabi na ang Panginoon niya ay ang Panginoong Yesus, nagiging posible lang po yun dahil sa Holy Spirit. So ibig sabihin, yung mga tao na tunay na Panginoon nila, si Jesus, they have the Holy Ghost. And this is what we see as a submissive faith. Yun po ang meron si Bartimaeus by calling Jesus Lord. Siguro po medyo strange sa inyo, no? Kasi last verse na po natin. Dahil siguro kilala niyo po ako na mahaba mag-preach. May mga naririnig ako na, haba mo na mag-preach. So nasa last verse na po tayo. So baka lang magulat kayo. We'll now be on the final verse for our passage this morning, which is in verse 52. Verse 52, Mark 10, 52. And Jesus said unto him, Go thy way, thy faith hath made thee whole. And immediately he received his sight and followed Jesus in the way. So ano pong nangyari? No, another amazing thing na tanging Diyos lang ang talagang makakagawa. Bartimaeus immediately, in that very moment and in that instant, received his sight. No, na nakakita na po siya agad. He was healed. At ano po ang immediately din niyang ginawa? I want you to take note of that word, immediately. Bartimaeus immediately received his sight. At ano po yung immediately din na ginawa niya? He followed Jesus in the way. At ito po yung final point natin. Bartimaeus had a sincere faith. Bartimaeus following Jesus immediately after experiencing a miracle is evidence of true conversion. Hindi po ito yung gusto lang, lumalapit lang sa Diyos kasi may hinihingi siya. Hindi ito yung tao na lumapit lang sa Diyos kasi alam niya kaya siyang pagalingin ng Diyos. And then afterwards, ay kanya-kanya na tayo, gumaling na ako eh. Nabigay mo na yung kailangan ko. Hindi po. This is a sign and an evidence of true conversion. Immediately after being healed, he followed Jesus in the way. And it's really the right byproduct of genuine faith. Sa tingin ko po, most people, if not all, kapag nagkaroon or nakaranas ng ganitong same scenario and situation, hindi ganun yung magiging response. Siguro kahit tayo eh. What do I mean by that? Kasi most of the time po, no, ang nangyayari sa atin, na wag naman sana, whenever we receive a blessing, quote-unquote blessing from the Lord, ang una nating naiisip minsan, paano ko ito may enjoy? At paano ko siya may enjoy for my personal pleasure and for my personal gain? So, imagine po ulit natin, no, na halimbawa, bulag ka. No, and pagpalagay na po natin, bulag ka by birth. So, ever since, wala kang nakita. Tapos, bigla kang pinagaling ng Diyos. Eventually, and instantly, may nakikita ka na ngayon. So parang ma-amaze ka, hindi po ba? I think it's not a sinful reaction. Pag halimbawa, bulag ka, and then may nakita ka na, ma-amaze ka sa mga nakikita mo. So probably po, no, kung ang na-imagine ko lang po pag ganito, siguro po pag biglang nakakita na, ito pala yung itsura ng puno. No, ganito pala siya. Ito pala yung itsura ng langit, ang ganda pala ng langit. Blue pala siya. Although hindi daw po blue yun. Reflection daw po yun. Ang ganda naman ng, Ang ganda naman ng mga bituin, no? So, ang una mong gagawin, enjoyin ko muna. Ang tagal kong wala nito. Buong buhay ko, bulag ako. Ngayon, may nakikita na ako. Enjoyin mo muna. So, siguro po, no, pwede ding na, kasi si Bartimaeus, hindi lang naman po siya yung nag-iisang bulag. Actually, if you look at Matthew, ay makikita nyo po na dalawa sila on the way. So, yun po, no, in the book of Matthew. So probably may mga kasama din siyang mga bulag or may mga kumakausap siguro sa kanya na same situation. Baka nung nagkaroon siya ng paningin, ay, yan pala itsura mo. Hindi ko alam kung okay o hindi. No? Or kung meron man pong salamin nun, baka pagtingin niya, ito pala itsura ko. So, hindi natin alam kung matutuwa ba tayo or hindi pag gano'n. No? Pero my point is, probably po, no, yung majority, yung common response, kapag na-deprive ka ng isang bagay, tas biglang nagkaroon ka nun, ang initial stimulus was, I want to enjoy this. No? Enjoyin ko muna. Kasi wala ako nito dati. Pero iba po si Bartimaeus. His first order of business was to follow
Jesus. At hindi lang niya po yun first order of business. It ultimately became his life. Jesus told him, "Go thy way." Yun po ang sabi ng Panginoong Hesus. At ano pong ginawa niya? He followed Jesus in the way. Go thy way. At ang ginawa niya, he followed Jesus in the way. So ibig sabihin po, the way of Jesus became his way. At alam naman po natin from the Bible also, Jesus is the way, the truth, and the life. At yun po ang kaibahan ni Bartimaeus. Kaya makikita natin na totoong conversion talaga yun nangyari sa kanya by the grace of God. And as soon as he received this sight, ano pong ginawa niya? Tumingin ba siya sa paligid niya? He looked upon Jesus. So nung naka-receive siya ng something na mag-aalaw sa kanya to look into something, imbes na tumingin siya sa ibang mga bagay, tumingin siya sa Panginoong Hesus. Sa nagpagaling sa kanya. The author and finisher of his faith. And not just that, he followed Jesus even to his crucifixion. Dahil papunta na po ito sa crucifixion ng Panginoon eh. And that is sincere faith. Hindi po ito yung faith na kasi may kailangan ka lang sa Diyos. It's sincere faith. And as we come to a close, gusto ko pong hiramin yung mga salita ni Paul sa 1 Corinthians. Hindi ko po sure kung familiar din sa inyo. Such were some of you. Ganyan din po tayo. Such were some of us. And we were all Bartimaeuses in our own right. Tayo din po mismo, mga Bartimaeus tayo. Bakit po? We were blind beggars before. We were helpless. We were needy. And we don't have our spiritual sight as we do now. So mga bulag din po tayo before. Hindi lang bulag, nanlilimos din tayo. We're very poor. We were once living in darkness, but we're now transferred to God's marvelous light. We were once living in sin, but now have been changed by God's mercy and grace. At ngayon po, kung tayo ay mako-confirm natin sa ating sarili, that we already received this miracle of salvation. Pag sinabi po kasi nating milagro, lalo na sa panahon natin, most of the time, ibig sabihin yan yung pinagaling ka sa sakit. Halimbawa, may cancer ka, milagro na wala yung cancer mo. Or pag bigla kang napunta sa trabaho na sobrang laki ng, pwedeng i-consider mo yun na miracle, sobrang laki ng sahod. Pero sa Kristiyano po, ang una at pinakamahalagang miracle sa buhay niya is salvation. At hindi na kailangan ng iba pang miracle actually. Yun na yun eh. Yun na yung miracle of the miracles. To be saved by the mercy and grace of God. At ngayon po, again, if we can confirm by God's grace na na-receive na natin itong miracle na to, may we also cast away our garments. Iwan na po natin yung mga nagpapabigat. At iwan na po natin yung nagiging dahilan para hindi tayo magpatuloy sa Panginoon. At hindi lang basta magpatuloy, yung lumalago. Kasi yun naman po ang goal eh. Lumalago ka sa Panginoon. May we cast away anything that is hindering us from following Jesus in the way without any reservations. Kasi madalas ganun po, di ba? Gusto mong sumunod sa Diyos but with reservations. Imposible. Yun ang imposible. Kung gusto mong lumago sa Panginoon, kung gusto nating lumago sa Panginoon, it should be following Him without reservations. No matter what comes our way, magpapatuloy tayo sa Panginoon. At hindi tayo magpapadistract sa paligid. Ito po, nung nag-fellowship kami last Sunday ng youth, yung bago kami mag-end, na-share ko lang sa kanila, na kung tingin ng bawat isa during that time, hindi kami lumalago or hindi ka lumalago sa Panginoon, the first thing you have to do is to be honest with yourself. Kailangan mong aminin. And ito po, i-apply ko sa preaching natin. Halimbawa lang po, tayo lang naman makakasagot nito eh. Aside from it being obvious minsan, pero hindi na po natin trabaho na i-judge yung actions ng mga kapatid natin. Halimbawa po pag preaching, pag hindi mo kayang makinig at mag-focus, pag laging ninanakaw ng cellphone yung attention mo, o kung hindi ka nagsi-cellphone, hindi ka lang talaga nakikinig. Maging honest ka at isipin mo, bakit? Una, kailangan mong tanggapin, kahit may nagpipreach o nagsishare sa harap, kahit salita ng Diyos, hindi talaga ako interesado.
o hindi ako masyadong interesado. Pag may nag-chat, sagutin. Lalo na minsan po, no, mahirap talaga, lalo na sa mga providers. No, kapag, siyempre minsan business, or yun nga, negosyo, or employment, or anything. Bakit? I believe yun po ang number one na dapat na evaluation natin. Tanggapin natin na may ganun. Kasi kung hindi mo tatanggapin, hindi mo gagawan ng paraan. Kung hindi mo aaminin, hindi mo gagawan ng paraan. So kung meron pa po tayong mga dala-dala, kaya hindi tayo lumalago sa Diyos, aminin natin sa Diyos. And then let's ask help from the Lord para bitawan ko na tong mga to. Kasi ang bagal ko eh. Again, hindi naman po yan sa bilis at bagal. Hindi naman tayo dito nagkakarera. Pero, kung bumabagal ka dahil meron kang hindi mabitawan, pwede nating ilapit sa Diyos. Kagaya po ni Bartimaeus. Iniwan niya yung kanyang garment and followed Jesus in the way. Ito po yung na-amaze pa ako dito sa kwento na to. Hindi po ito coincidence dahil alam natin na walang coincidence sa Diyos. Na-amaze lang po talaga ako na this was Jesus' final healing during His earthly ministry. At ano po yung final healing ng Panginoong Hesus? Ginamit niya yung bulag to show us what genuine faith looks like. At ano po yung faith? Sabi sa Bible, it is the evidence of things not seen. At ano pa pong sabi sa Romans? No? We walk by faith, not by sight. Ibig sabihin, pag lumalakad ka sa pananampalataya, hindi sa mga nakikita mo, not by sight. So, na-amaze lang po talaga ako. No? Again, wala naman pong coincidence sa Bible, pero it just amazed me extra more nung nabasa ko po ito at inaral ko to. Kasi bulag, ginamit para ipakita sa atin kung ano yung pananampalatayang sincere. Kasi nga po, ang faith is not by sight. It's the evidence of things not seen. At kagaya po ni Bartimaeus, may we have a faith that is knowledgeable, determined, humble, a faith that is surrendered, submissive, and sincere. Purihin po ang Diyos sa preaching natin na ito. Tayo pong lahat ay tumungo, tayo po ay manalangin.